The Beat Watcher. Ito ang maglalahad at maglalatag ng mga nakalap na mga balita mula sa Campo Crame hanggang Campo Aguinaldo. The Beat Watcher, magbibigay daan sa mga kaganapan sa silangang bahagi ng Kalakhang, Maynila hanggang sa lalawigan ng Rizal. The Beat Watcher. At ngayon, narito ang ating tagapagmasid, si Romy Tuazon. Yan. Naku, medyo bumagsak ang ating mic. Pasensya na po. Magandang hapon po sa ating mga kababayan. Lalo na ito, ating mga siyempre, pare-pareho tayo ngayon dito. Umuulan. Ako kaya medyo lumabas muna tayo ng konti, ano, para makita natin yung ulan. Kasi nga yung ulan masyadong ito mapaglihim, bigla na lamang itong umuulan. Pero mga kaibigan, magandang hapon po uli. At binabati ko po ang aking mga kababayan, yung aking mga kapwa waray, makupay nga kulupay yung tanan. Yan ang namamatidin niya ako. Pero bago yan mga kaibigan, mayroon po tayong mga nakalap na balita na siyempre dapat, lalo na ngayon yung COVID-19 natin, kung ilan na ang mga nagka-positibo, ilan ng kaso ng COVID-19 sa kasalukuyan. Pero mayroon pa tayong mga balita na ng Beat Watcher dito pa rin po sa Broad Streamcast Communicators. Ang atang samantala, ito na po ang ating mga balita. Sa mga detalye, nananatiling sa mahigit 1,000 ang kaso ng COVID-19 sa bansa ngayong araw, kung saan nga nasa 1,357 ang bagong kaso, kaya umakyat na ito sa kabuuan 504,084. Nadagdagan naman ng 324 ang mga gumaling na may kabuuan ng bilang na 466,249. Habang nasa 9,978 naman ang mga nasawi, makarang maidagdag ang 69. Meron namang 27,857 ang active cases na kasalukuyan pang nagpapakaling sa mga pagamutan o sa kanilang mga tahanan. Samantala, sa 5 na lugar sa bansa na may pinakamaraming kaso, nangunguna pa rin ang lungsod ng Davao na may pinakamaraming kaso ng COVID-19 na may 130. Sinundan ito ng Rizal na may 71. Quezon City, 66, Pampanga, 54, at Benguet na mayroon 52. Samantala, sa panahon ngayon, magtatagal pa
ang mararanasang pag-ulan sa mga pagbaha sa ilang parte ng ating bansa. Ito ang babala ng pag-asa matapos na pumasok na sa land area ng Borongan City sa Eastern Samar. Ang nasabing LPA na inaasahang kikilos ito ng pahilagang kanluran kung saan tatawirin dito ang Southern Luzon, Visayas area. Sa ngayon ay sakop ng mga pag-ulan at pagbaha ang Eastern Samar, Northern Samar, Catanduanes at Northeastern portion ng Camarines Sur na mararanasan ang katamtamang hanggang sa malalakas na ulan na posibleng maranasan din ng Marinduque, Romblon, Southern portion ng Quezon at iba pang parte ng Bicol Region at Eastern Visayas. Malabo namang maging ganap na bagyo ang LPA dahil nasa lupa na ito at posibleng malusaw sa mga susunod na oras. Samantala, maganda ito. Mayroong 55 mga dayuhan na sangkot sa mga krimen. Ang tumakas sa kanilang mga bansa ang nasa kote ng Bureau of Immigration noong nakaraang taon. Ayon pa kay BI Commissioner Jaime Morente, ang nasabing mga bilang ay mula Enero hanggang Disyembre at hinaalam pa ang mga bilang ngayong taon. Walang sinayang ng oras ang kanyang mga tauhan kahit na may pandemya kung saan naharang ang mga wanted na kriminal, ang mga dayuhan sa iba't ibang lugar ng bansa sa tulong na rin ng Fugitive Search Unit na isinagawang surveillance at operations ng mga pinaghahanap ng mga dayuhang kriminal. Kabilang sa mga naaresto ay mga sex offenders, investment scammer, swindler at telecommunications fraudulers at ang kinabibilangan ng 26 na South Korean, mayroon pala 10 Japanese national, 9 na American at 6 na Chinese national. Kasama rin na isang Briton, Russian, Czech at Saudi national. Sabang ang mga high profile na mga pinaghihanap ng batas sa kanilang bansa ay naaresto ay 8 Japanese national na naaresto noong Pebrero ng nagdaang taon sa isinagawang raid sa kanilang kwarto sa Laguna Resort. Naaktuhan na naman ito na nagsasagawa ng cyber fraud at voice phishing operations na nakakuha na ng milyong piso sa kapwa nila Japanese sa kanilang peking racket. Samantala, nasakote rin ng BI agents ang sa Manila noong Enero 2020 ang 3 Chinese national na sinasabing miyembro na organisadong crime syndicate ang namimeke ng seal ng isang ospital sa China na umabot na si tinatayang 10 milyon na RMB o higit 1.5 million US dollar, tumbas na kumulang sa 75 million pesos. Alauna 23 na po ng hapon ang ating oras. Naniniwala ang Integrated Bar of the Philippines na mayroong compelling legal basis para magkaroon ng transparency ang gobyerno sa pagbili ng mga bakuna laban sa COVID-19 kahit nasa ilalim ng public health emergency ang bansa dahil ang COVID-19 pandemic. Kasama si IBP President makakasama si IBP President Domingo Igon Cayosa sa mga nananawagan sa gobyerno magbigay impormasyon sa mga Pinoy kaugnay ng mga bakuna na isbilin ng gobyerno. Yan din ni Cayosa na sa Article 2, Section 28 ng Article 3, Section 7, 1987 Constitution, kailangan ng taong bayan wala ang mga transaksyon na pinasok ng pamahalaan na sinabi pa ni Cayuna na may interpretation din ang Supreme Court sa naturang komisyon at ito ay para raw promote ang transparency sa policy making at ang mga operasyon ng gobyerno maging ang pagbibigay sa mga tao ng sapat na impormasyon. Sinabi pa ni Cayosa, pinirmihan din ni Pangulong Rodrigo Duterte ang executive order kaugnay sa Freedom of Information noong 2016 na kinikilala ang legal na presumption na pabor sa access to information, public records,
at official records. Sa iba pang balita, siniguro ng PNP na walang mangyayaring warrantless arrest sa mga estudyante ng UP kahit na tinapos na ng Defense Department ang kasunduan nito sa UP tungkol sa pagpasok ng militar at pulisya sa mga kampus. Ayon kay PNP spokesperson Brigadier General L. Usana, magiging ayan pa rin umano ang batas. Wala namang umanong karapatan ang mga pulis na manghuli at walang bitbit na warrant. Kasabay nito, pinawin na rin ni Usana ang posibleng maidulot na takot ng terminasyon ng kasunduan sa mga nadadawit sa pamamagitan ng pagtiyak na tatalima pa rin sila sa batas. Una nang sinabi ng PNP na suportado nila ang naturang hakbang ng DPP na tapusin na ang kasunduan sa UP at kailangan munang mag-abiso sa una nang sinabi ng PNP na suportado nila ang naturang hakbang ng DND at tapusin ng kasunduan sa UP at kailangan muna mag-abiso sa UP bago makapasok at makapagsagawa ng operasyon ng pulis at militar sa mga kampus ng pamatasan. Ayon kay Usana, atay sa mga ebidensya ng kanilang lumabas umano na may kinalaman talaga ang Communist Party of the Philippines, New People's Army, sa pagkawala umano ng mga kabataan mag-aaral sa UP at ng mga organisasyong nasa likod ng pag-recruit sa mga estudyante habang nananatili naman daw ang academic freedom sa universidad kahit wala na ang Soto and Enrile Accord. Magandang hapon, Uncle Rudy de la Cuesta. Nako, thank you very much for listening. Bumuo ng isang assessment tool ang Department of Education na naglalayong masiguro na walang ang mga learning materials na pinamamahagi sa mga estudyante mula elementary hanggang sekundarya na sa mga pampublikong paaralan. Sa isang pahayag, sinabi ng ahensya na maglalabas sila ng kautusan kung saan nakasaad ang mga guidelines para sa evaluation ng self-learning modules para sa ikatlo at ikaapat na quarter ng kasalukuyang academic year. Susuriin ang counter o content, lingwahe, maging ang design at layout ng mga instruction materials. Magpapatupad din ng pass or fail method ang DepEd, ngunit posible ring makatanggap ng conditional passing na marka ang isang learning material. Ang mga mabibigyan ng conditional passing na marka ay bibigyan ng kopya ng report kung saan naroon ang mga komento at rekomendasyon ng mga evaluators, habang ang mga modules naman na makakakuha ng 60% na grado o pababa sa alinmang area of evaluation, ituturing ng bagsak. At noong Oktubre sa pamamagitan ng DepEd Error Watch ay nakakita ang kagawaran ng 14 o 41 pagkakamali sa mga self-learning modules na pinamahagi sa mga mag-aaral sa Pebrero 15, ang third quarter at average daw naman ang fourth quarter ng school year. Samantala, target ni Defense Secretary Delfin Durensana na tapusin na rin ang kasunduan sa iba pang pamantasan at paaralan. Kasunod matapos na tapusin na ang kasunduan sa University of the Philippines kaugnay sa ban sa pagpasok ng mga militar at pulisya sa loob ng campus. Nanindigan din ang kalihim na may kapangyarihan ang Defense Department na tapusin ang deal. Ito'y sa pagitan nila ng UP kahit walang konsultasyon sa mga university officials, abang sa panig ng UP President Danilo Concepcion. Nadidismaya ito sa walang nangyaring konsultasyon sa kanilang panig upang matalakay sana ang mga isyong binanggit ni Lorenzana sa ipinadala nitong liham. Git ni Concepcion na totally unnecessary and unwarranted o unwarranted ang naturang hakbang na maaaring mag-iwan ng negatibong epekto sa relasyon ng DND at UP na posibleng magdulot ng kalituan sa kawalan ng pagtitiwala ng publiko. Samantala, umabot na sa 28 na logistic at cold chain providers ang nakausap ng gobyerno para sa storage ng mga bibiling bakuna
laban sa COVID-19. Ayon kay Testing Surveillance Dison, na miyembro din ng NTF o National Task Force Vaccine Cluster, may 5 pang kumpanya ang kanilang kinausap para sa nasabing cold storage facilities, espesyal ang mga kinakailangang pasilidad na tinatawag na pharma grade cold storage chain. Kasama rin sa kakausapin ng gobyerno ang mga cold chain association sa bansa para makatuwang sa mga lalawigan, at bukas na bukas din ay sisimulan na ni Vaccine Sir Carlito Galvez Jr. ang ocular inspection sa mga cold storage facilities bilang paghahanda sa pagdating ng mga COVID-19 vaccines. Kabilang ang pinuntahan ang Unilab sa Binyan, Laguna, RITM sa Muntinlupa City, at Zwilig sa Paran, Yaqui. 1:30 na po ng hapon ng ating oras. Samantala, binigyan na ng go signal ng Food and Drug Administration ang panukala ng Department of Health na bigyang otoridad ang mga pharmacists at midwives na magturok ng COVID-19 vaccine. Mga doktor, nurse, pharmacist, pinapayagan sila ng batas na magsagawa ng mga vaccination dahil mga trained at lisensyado sila. Kamakalawa, sinabi ng Department of Health na tinitingnan rin nila ang posibilidad na gamitin ang pharmacists at midwives bilang dagdag na pwersa sa hanay ng vaccinators, dahil tanging mga nurse at doktor pa lamang ang pinapayagan magturok ng bakuna laban sa coronavirus. Nakasaad sa Republic Act 10918 o Pharmacy Act, pwedeng mag-administer ng pagbabakuna ang mga rehistradong pharmacist. Kabilang daw nilang dumaan o kailangan daw nilang dumaan sa tamang training. Naku, tama yun. Pamilya naman nakasaad sa Implementing Rules and Regulation ng Republic Act 7392 o National Midwifery Law, kung saan pwedeng magturok ng bakuna ang mga kumadrona sa ilalim ng National Immunization Program ng Department of Health. Ayon sa FDA, dapat dumaan sa training ang mga napipiling registered pharmacists at midwives para payagan magturok ng COVID-19 vaccine, at maglalabas sila ng guidelines para alam ng publiko kung sino lang ang pwedeng magturok ng bakuna. Sa iba pang balita, sinubuniti na ng Philippine Red Cross sa Philippine Genome Center ang mga samples mula sa 8 parehong pasahirong nakasama ng nagpositibo sa UK variant ng coronavirus disease o COVID-19. Nang unang kinulpinan ng PRC na positibo sa coronavirus ang 8 pasahirong kasabay ng Pinoy na dumating sa Pilipinas. Hinihintay pa ang resulta ng pagsusuri ng Philippine Genome Center na sa mga sample para malaman kung ano ang variant ng virus na tumama sa kanila. Kung maaalala, dumating sa Pilipinas galing Dubai ang nasabing pasyente na taga Kamuning sa Quezon City. Nasa ngayon, ayon pa kay Quezon City Health Office, wala nang sintomas ang COVID ang lalaking nakakitaan ng UK variant. Kasunod nito, sinabi na wala umanong naganap na paghihigpit sa barangay Kamunin o walang lockdown. Samantala, hinimok ng isang mambabatas ang national government na isama ang mga seafarers o itong mga seaman sa priority list ng mga babakunahan sa COVID-19 na ayon kay Marino Party List Representative Sandro Gonzales, ang House Resolution number 01473 para matiyak na hindi mapag-iiwanan ang naturang sektor kapag dumating na sa bansa ang COVID-19 vaccine. Iginit ito na mahalaga ang papel ng mga tripulante pagdating sa maintenance ng supply ng kinakailangan ng medical supplies, food at iba pang pangunahing pangangailangan ng bansa sa gitna ng COVID-19 pandemic. Papalapit na ang papalapit. Pinaghahanda na po dahil papalapit na ng papalapit ang inaasahang pagdating ng COVID-19 vaccine sa Pilipinas. Umapila ang isang kongresista sa national government
na maglunsad ng malawakang information drive patungkol sa mga bakunang gagamitin sa naturang programa. Sa pahayag ni San Jose del Monte City Representative Rida Robes ng ang tungkol sa safety at efficacy ng mga bakuna kontra COVID-19 dahil mahalagang malaman ng publiko mula mismo sa Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases kung ano ang totoo. Masyado manong marami na kasi ang nagsilutan ng impormasyon patungkol sa COVID-19 vaccine. Kaya marami sa mga Pilipino ang nalilito o balisa o may agam-agam sa pagpapaturo ng naturang vaccine. Batidaan niya na ito dahil sa kanyang pag-iikot sa kanyang distrito ay natukoy niya na marami ang mayroong pag-aalinlangan na magpapakuna. Gayon din, naniniwala ang kongresista na iyong ligtas at epektibong bakuna ang pipiliin ng pamahalaan para sa COVID-19 vaccination program nito. Pinunahan ng Senate Majority o Minority Leader Franklin Drilon ang pagtatangka na i-reroll ang panukalang charter change sa lower house. Paniwala ni Drilon, nais palabasin ni House Committee on Constitutional Amendment Chairman at ako Bicol Representative Alfredo Garbin na kayang amyendahan ng House of Representatives ang Constitution kahit hindi kasali ang Senado. Dapat umanong tandaan ni Garbin na bicameral ang Kongreso ng Pilipinas, kaya hindi maaaring i-convene bilang Constituent Assembly ang House Committee on Constitutional at ang kanilang sarili nang walang maipasang resolusyon sa Senado at Kamara. Totoo nga naman. Para sa leader ng minorya sa Senado, malinaw ang sinasaad ng konstitusyon na maaari lamang i-convene ang Kongreso sa pamamagitan ng 3/4 votes ng lahat ng miyembro ng Senado at House of Representatives sa magkakaiwalay na botohan. Kaugnay nito, tiniyak ni Drilon na may quit nilang tututulan ang isinusulong na tsatsa ng Kamara, lalo na sa initial round pa lamang ay questionably ang akbang na ito. Talaga naman, kanya-kanya to. Sige na. Binasyon ni BSW Party List Representative Angelica Natasha po ang pagdinig ng Kamara ang napakabagal na plano ng Department of Health para sa pagpapakuna laban sa coronavirus disease sa bansa na maaaring abutin ng 3 taon. Tagal ito Sa pahayag ng mambabatas, suwesyon niya sa Department of Health na bilisan ang pagbabakuna sa mga Pilipino sakaling dumating na ang mga biniling COVID vaccines upang mas mabilis rin makabalik sa normal ang sitwasyon sa bansa. Dahil malaking problema kasi kung taon ang bibilangin para sa vaccination program, lalo pat papalapit na ang 2022 elections na isang importanteng aktibidad ng bansa. Iniling din ni Kongresista na sa DOH na planuhin ang delivery at paglalagyan ng mga bibiling bakuna, maging listahan ng mga prioridad na bibigyan ito upang mapabilis ang programa sa susunod na buwan ng Pebrero. Inaasahan, Pebrero na ito, inaasahan darating na ang nasa 20 million dose ng unang batch ng mga bakuna na gawa ng mga kumpanyang Pfizer at Moderna. Nilalatag na rin ng pamahalaang panlungsod ng Marikina ang sarili nilang cold storage facility para sa mga bibili nilang bakuna laban sa COVID-19. Ayon kay Marikina City Mayor Marcelino Teodoro, nakalagay na sa pasilidad ang mga kinuha nilang vaccine carriers at inaasahan ngayong linggo ang pagdating ng karagdagan pang mga vaccine carriers na kayang magpanatili ng sub-zero temperature. Maliban sa Marikina, ang Taguig at Quezon City rin ang naghahanda na rin ng kanilang cold storage facility. Samantala, target ngayon ng City of Government ng Marikina na bumili ng 2 hanggang 3 vaccine products mula sa mga manufacturer ng United Kingdom at Estados Unidos. Paliwanag ng alkalde, nais nilang magkaroon ang mga residente ng mapagpipilian ng mga bakuna. Tama nga naman, batay sa kaligtasan at pagiging mabisa nito, kung saan target ang 270,000 katao
ang vaccine recipient ng siyudad para makamit ang herd immunity o inihayag ni Teodoro na nasa 219 katao na ang nagpalista sa city government sa kasalukuyan. Sa iba pang balita ng mapagga, sa Tactical Operation Group 2 o TOG-2, ang tatlong bagong Sikorsky S-790I Black Hawk helicopter na mula sa bansang Poland. Ito bago. Ayon kay Colonel Augusto Padua, Tactical Operations Commander ng TOG-2, sinabi niya na pangunahin ng mga pakay ng paglabag sa tatlong Sikorsky Black Hawk helicopter, sakay ang mga test pilot at espesyalista ng UWI helicopter kasabay ng pagbisita ng wing commander ng 205th Tactical Helicopter Wing para bisitahin ang mga pilot at crew ng UWI helicopter ng TOG-2. Kasunod ito ng pagkakasuspend din ng lahat ng unit ng UWI helicopter matapos na bumagsak ang isa nitong UWI sa bukid doon na kinasawi ng 7 sundalo. Kabilang na ang ilang membro ng Philippine Air Force at Philippine Army. Sa kabila nito, tiniyak ni Colonel Padua na hindi apektado ang operasyon ng Tactical Operations Group 2 sa kasuspende ng mga UWI helicopter dahil may iba pang sasakyang pangimpapawid ang TOG-2 tulad ng Bell 412 at Black Hawk helicopter. Nagsasanay na ang ilang piloto sa Philippine Air Force sa paggamit ng modernong Sikorsky Black Hawk helicopter na kayang magsakay ng 11 hanggang 12 pasero. Sa kasalukuyan ay mayroong 4,000 unit ang Sikorsky Black Hawk helicopter na ginagamit sa 31 habang 6 ang nandito sa Pilipinas na gagamitin sa mga operasyon na paghatid ng humanitarian assistance at disaster response. Subalit sa ngayon ay limitado lamang ang kakayahan ng mga test pilot ng Sikorsky Black Hawk helicopter at resupply mission at transport lamang. At yan po mga kaibigan, ang ating mga pangunahing balita. Teka ha, dahil tayo ay tutungan tayo pag ito ating pag-uusapan. Alam mo, masalimuot ito dahil sangkot ang pulis. Kung matatandaan ninyo mga mahal kong mga kababayan, June 29 ng nagdaang taon, di ba, may naganap na sinasabi ng pulisya ay shootout. Ang nangyari doon sa Hulusulu, kung saan 4 sa mga intelligence officer ng Philippine Army ang nasawi o sabihin na natin kasi lumalabas sa kanila, pinatay. Rob out ayon sa AFP. Pero pinagpipilitan ng mga pulis na yung Siyam kasi ang natukoy na shoot out daw. Pero ito'y magandang twist ngayon. May magandang twist na maganda, mayroong hindi maganda. Ano mangyari yun? Unahin natin na maganda. Sa wakas, ang tagal ng paghihintay. Last year pa ito, June. Naglabas na rin ng warrant of arrest itong korte sa Sulu laban dito sa Siam na pulis dating pulis kasi na-dismiss na sila mga dating pulis na kinasuhan kaso nakaharap sila sa kaso pagpatay sa 4 na sundalong army. Sabing insidente nung June na nagdataw. Subalit ito na ang malaking problema ngayon mga kaibigan. Itong na-issuean ng warrant of arrest na Siam, hindi na malukit. Ito ngayon ang problema. Hindi ko alam kung sino dapat sisihin dito. Lumalabas yata sa ating mga kababayan na nasa PNP. Ang mga nakausap ko, mga tinanong ko, ano sa tingin nyo? Kayo mga kababayan ko ngayon dito sa programa ko. Ano sa tingin ninyo? Sino ba ang may kasalanan nito? PNP? O sino talaga? Kasi nga, lumalabas dito mga kaibigan,
pinangangambahan din ito. Nangangamba rin ng ating mga kababayan, hindi lang ating mga otoridad, na may posibilidad na sumali na ito sa kabilang grupo. Kasi wala na nga sila sa PNP. Wala na sila sa gobyerno. At lumalabas din noon, bago ang pangapaunang investigasyon, na sinasabi na may mga kamag-anak itong siyam na pulis ito, sa kapilang panig naman ng ating, ano bang tawag dyan? Diretsahin ko na, sa mga kalaban ng gobyerno. Kaya, kung mapapansin nyo, hindi naman natin nila lahat. Kung mapapansin nyo, ang mga ito ay puro Muslim. Alam naman natin, baka nga iba dito, ano ito tawag doon. Galing sa MILF na integrate na sa pamahalaan, sa militar, sa pulis. Di ba mayroon silang nakipagsundo na ang MILF noon, tsaka ngayon, bago yung MILF, tsaka yung MNLF, na na-integrate na sila. So, hindi ba rin maaalis sa atin na may mga kamag-anak sila doon sa kabilang panig, ika nga. Kung saan sinasabi nga nagdulot ito ng matinding banggaan, mga kaibigan, itong pangyayaring ito sa pagitan ng pulis at militar. Na bagamat kung inyong mapapansin, hindi yan makikita sa kanilang mga galaw, lalo sa mga opisyal. Hindi, ano yan, magtulungan na lang tayo, ganyan. Pero sa likod nito, sa likod nila, ay naandun ang sabihin na natin, masindi na makakuha ng hustisya dito sa apat na ito. Karamihan, matindi talaga ang hidwaan, siyempre. Sa ngayon, dahil lalo pa ngayon mga kaibigan, hindi na makita itong siyam na pulis na pinakawalan. Ewan ko kung ano nangyayari dito dahil lumalabas na hindi sinunod ni PNP Chief de Bolsinas ang kahilingan ng Department of Justice, si Secretary Minardo Guevara, na alam natin na itong siyam na pulis ay ang kaso nito ay karumal-dumal, unang-una pinatay, murder. Hindi lang murder mga kaibigan dahil mayroon pa silang kaso doon yung planting of evidence. Dahil totoo nga naman, noon kasi, nung nakita yung picture, unang pinalabas na picture, malinis, puro katawan lang. Nung sumunod na picture na, may baril na sa tabi. Doon sila nagtaka saan galing yung baril na yan. Kasi nung nakahandusay, mga patay na yun, yung tatlo, kasi may naiwan, dalawa yata, may naiwan sa loob ng sasakyan, doon sila niratrat. Anong nangyari? Wala kang makikita kasi, wala naman talaga Dahil yung kanilang leader, si medyo, andobong, na lumabas para kausapin sila. Ang nangyari, pinagpuputukan. Lumalabas sa mga pulis, nakita daw nila yung mga baril ng mga sundalo. Hindi labas sa bintana. So sa pag-aakala ng pulis na sila ay mapuputukan, inunahan na daw nila. Yun ang version ng pulis, di ba? Ito ngayon, lalo itong mga AFP, mga sundalo natin. Akala mo, tatay-tahimik yan, dahil sila nagreklamo, bakit? Asa na sila ngayon? Di ba? Hindi lalo na yung mga kaanak ng mga napatay. 2 PMA year dyan, mga kaibigan. Ganun lang mangyari, papatayin lang ng basta-basta. Di ba? Ito nga dito parang nakikita natin, parang ang punteriya ngayon ng sisi na kay PNP Chief de Bolsinas. Dito nung pagka-release nila, nung una, pinirmahan lang. Halimbawa, ngayong araw, pinirmahan ang dismissal sa siyam na pulis. So, ibig sabihin nun, wala na sila sa roster. Kasi dismiss na sila.
agad minadali na pakawalan. Hawak na ng PNP yun eh. Pinakawalan agad. Doon ngayon, nagkaroon ng katanungan kung bakit parang init na init ang PNP na i-release ang mga ito. Hindi. Alam naman ng pulis, di ba? Pag yung mga ordinaryong patawag doon, ordinaryong mamamayan lang, pag hinuli mo, kulog yan. Wala nga, sabihin mo, walang kaso yan. Ganun din. Ganun din ang rason ng PNP na baka kasuhan sila ng arbitrary detention. Kasi nga, wala na sa kanila. Hindi na nila hawak ang siyam na pulis na yan. Ngayon, sabihin na natin, dating pulis. Kaya, ang rason ni Sinas, pakawalan na. Ibigay na sa pamilya nila. Ngayon, bago ang nasabing release, mayroong kahilingan si Department of Justice Secretary Minardo Guevara na i-hold nyo muna. Kasi nga, inihintay pa ang warrant of arrest galing doon sa korte sa Sulu na kasalukuyan ng mga time na yun ay lockdown. No, ang ibig sabihin nun, wala silang trabaho, walang pasok ang korte. So, ang mangyayari nito, maghihintay sila. In fact, sabi nga nila, nabatay sa report din na nakalap ko, yung judge na dapat mag-i-issue ay wala doon na sa kabila. Ano pa, ewan ko kung dahil sa quarantine. Ngayon, ang naghahanap pa ngayon, naghahanap pa ng judge na papalit doon na para hahawak doon sa kaso. Para siya na rin ang mag-issue ng warrant of arrest. Ito nga, nakapag-issue na siya ng warrant of arrest. Ang problema, wala na. Asan na sila? Diba? Magganap kayo sa Tambong Mayor. Tambong Mayor ba yun? Ang sinasabi nila. Diyos ko po mga kaibigan. Ito nga, diba, katanungan. Bakit init na init nga naman? Totoo yan. Kasi nung time na yun, siyempre alam mo naman sa pulis, sabi natin, brotherhood yan. Bugbugin mo, pitpitin man ang kanyang mga itlog yan. hindi ano yan, tawag doon, hindi maglalaglagan yan. Maliban na lamang kung sobra-sobra na. Talagang ilalaglag ka na dyan. Kaso ang kalaban nila militar Hindi nila kakampi. Ibig sabihin, hindi nila kabaro. So, naando, sige, pulis pa kayo. Siguro, after dito, sige, release na kayo. Ganun. If hindi sinunod ang kahilingan ni DOJ Secretary. Diba? Ang nakapagtataka pa ito mga kaibigan, bagamat alam ni Sinas, itong PNP chief, na may kahilingan o pakiusap itong DOJ. Hindi man lang daw humingi ng dispensa ang itong PNP chief at binigyan pa kanya ng katwiran. Yun yung sinasabi ko kanina. Binigyan ng katwiran ang pagpapalaya dito sa siyam na pulis. Unang report dyan, sinasabi, aywan ko sa krami, may nabanggit na may kaugnayan sa droga ang insidente. Drugs. Lumalabas, matagal na sinasabi na ang apat nito, kaya nga sila hindi lumaban Ang kanilang pakay doon ay mag-surveillance doon sa mga may dalawang suicide bomber na kanilang tinutugis at nandun nga sa hulo-sulo na yan. Kaya nandun sila. Siyempre, nagkataon naman na may checkpoint ang mga pulis. Doon sila nagkaroon ng, sabihin na natin na naharang. Nung naharang, siyempre nagpakilala ka pulis, nakasibilyan sila. Sa bagay, kung totoo naman talaga yan mga kaibigan, pag ikaw nasa intelligence ka kahit sa pulis, hindi ka mag-uniforme at hindi ka magpapakilala na ikaw ay sundalo, ikaw ay pulis. Ngayon, saka lang sila nagpakilala na sila ay militar dahil ang sumita sa kanila, pulis. Pero kung ang sumita sa kanila kalaban, sabihin na natin mga terorista, ganito man yun, siyempre hindi magpapakilala yun. Pulis ako, sundalo ako, hindi po yun. Ngayon, dahil pulis, sabi nila, isip nila na hindi ito kalaban, napakilala sila. Ngayon, itong mga pulis naman na nag-checkpoint,
nagduda kasi nakasibilyan nga naman. Ang sabi sa kanila, pumunta kayo doon sa estasyon ng pulis para for verification. Eh siyempre, patakbo na sila. Sumunod yung pulis, nakakonvoy. Pagdating sa harapan ng station police, siyempre mga military yan, mga intelligence yan, para sabihin nila, para mas ligtas tayo, ilayo natin dito. Nilayo nila ng konti doon sa harapan ng fire department. Sa isip ng pulis, tatakbo yung mga ito. Hinabol. Huminto naman. Bumaba ito ngayon si Major. Ay doon na, nagkaputukan na. Walang armas. Kasi iniwan ni Major yung kanyang baril sa loob ng sasakyan eh. Sa pagtitiwala kasi pulis ito eh. Hindi ito terorista. Pero ganun pa rin ang nangyari. Napatay silang 4. Ngayon, sabi nga nila, andyan na yan. So, ang maganda naman doon ay sumuko naman itong mga pulis na ito. Sumuko sila. At na-detain sila. Ngayon, ito pa. Ang mga kaanak nito ng mga napatay, sabi ko kanina, maging ang pamunan ng AFP, na agad niya pinakawalan, di ba? Pinakawalan niya kaagad. Ito ngayon ang kanilang agam-agam. Hindi naman kaya, yun na nga, kanina, sa una pa lang, sinabi ko nga, hindi naman kaya na ang mga ito ay nasa kabilang panig na. Di ba? Dahil kung mapapansin ninyo, mga kaibigan, ang sabi nung una na ito ay may mga kamag-anak. May mga kamag-anak ito sa kabilang panig. Kaya nga, doon sa kabila, dahil nga, siyempre, ano ba yun? Sila naman magkakasama niyan eh. Ito ngayon. Hindi ko alam kung ano ngayon gagawin ng DOJ, yung kanyang formal representation na panatilihin mo ito sa detention dahil hinihintay pa nga yung warrant of arrest. Ito. Ngayon, paano ngayon yan? Itong mga pulis, dating pulis, ay pinaghahanap na. Ngayon, kung sino man sa inyo, may panawagan din ang Department of Justice o yung korte o maging ang mga otoridad kung sino man po ang nakakakilala sa kinaroroonan nitong mga, hindi ko alam kung ano tatawag ko dito. Dahil nga po hindi pa daw, sa bagay, hindi pa naman napapatunayan ng korte yan. Inosente pa rin sila. Pero sila ay mga suspect pa rin dahil sila nandun eh. Diba? Napakalaking kung makikita o kung mahahanap ninyo itong siyam na pulis na dating pulis na sina Abdel Zimar Padjiri. So yan Yung pangalawa, si Hani Badiri. Parang Padjiri, isa Padiri. Itong si Iskandar Susulan. Kasama rin nito si Almudzarin Hadjarudin. Puro Muslim na mga kaibigan. Edsanar Sapal. Yan. Kasama si Sulki Andaki. Ganon din si Nur Pasadi. At Alkajal Mandarangan. At ganon din si Raji Putalan. Ayan mga kaibigan. Ito kung inyo mapapansin, mga Muslim, ako Diyos ko po, talaga naman, kayo na mag-iisip kung nasaan na itong mga ito ngayon. Kung kayo, samantala, itong mga nasabi ay mga sundalo, ito yung 4, ay mga elemento ito ng 9 Army Intelligence Service Unit ng Armed Forces of the Philippines. Yung mga kaanak nila ay ngayon sumisigaw ng katarungan. Mga kamag-anak ni na Major Marvin Indamog. Yan, yung sinasabi ko kanina na bumaba. Kasi siya pinakamataas dun eh. So, pinaka-leader. So, nakipag-usap siya para kausapin. Bumaba.
Sana kung bumaba yung si Major Indamo na may hawak na armas, yun ang pwede niyong paputukan. Kaya nga iniwan niya yung kanyang armas sa loob ng sasakyan para malinis yung kanyang intention para kausapin na kayo. Ayan, kasama ni Major Indamo, si Captain Erwin Managelon. Itong dalawang ito mga kaibigan, ito sinasabi ko kanina, na dalawang PMAer. Ilang taon sila nag-aral sa loob ng academy. Pagdabas, doon pala silang mapapatay. Yeah, di ba? Kasama dito, si Corporal Abdal Asula at si Sergeant Jaime Velasco. Ayan na. Pero ngayon, bagamat nagsasagawa sila ng paghahanap, pero sa tingin ko, medyo hindi ba matatagalan o di ba malabo, palagi ko matatagalan bago ito makuha o malalaman nila na ito ay napatay sa isang inkwento kung sa kasagayan. Huwag naman sana Nako, happy viewing sa aking classmate, si Evelyn Mercado Dolores. Nako, thank you very much from Australia. Evelyn Mercado Dolores. Siyempre, andyan pa rin aking mga kaklase sa batch 74 ng IRIS. Iloy Amang Rodriguez Institute of Science and Technology, batch 74. Pero, huwag na natin banggitin yung year. Magkakabistuhan tayo. Sa ngayon mga kaibigan, balik tayo sa ating pinag-uusapan. Sinasabi ko kanina, nagsasagawa na nga ng pagtugis ang mga ito. At talagang baka susunod yan, iniintay na lang, baka meron ito shoot to kill. Dahil matindihin kanilang ginawa Sabagay, nasa korte yun, nasa desisyon ng korte yan, kung anong klase ang kanilang kukunin. Sinabi ko kanina, na baka nga ito mga ito ay nasa kabilang panig na. Kaya nga, pero ilan na. Naku, lagpas na po tayo sa oras. Nakakayak sa ating kasamang si Doyle Del Castillo sa kanyang programang Ngayon Din Po. Siya yan. Naku, mga kaibigan, maraming salamat po. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay at tayo naman po ay magpapaalam na thank you. Thank you nga. Siyempre, thank you. Salamat. Maraming salamat po. Inyong lingkod, Romy Tuason po. Sumainyo ang inyong tagapagmatsyag at tagapagmasid, The Beat Watcher, sa pamamagitan ng Broad Streamcast Communicators. Maraming salamat po.